Hello everyone! Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nagpupuri sa Panginoon na ngayong gabing ito, bagamat tayo po ay tila hinahadlangan ng ating pong signal, kami po ay umisip ng paraan upang tayo po ay makapagpatuloy pa rin sa ating pong pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. Ngayong gabing ito, dito po sa ating Feasting on the Divine Verses. Kaya pasensyahan po ninyo kung kailan pa po yung saktong oras ng pagsisimula, doon pa po talaga nag-down ang ating pong net, ang ating pong signal, pero the show must go on. Amen? Tuloy-tuloy lang po tayo. At ngayong gabi ito, muli po ako ay nagpupuri sa Diyos at nagpapasalamat po, lalo na po sa bawat isa sa atin na talagang masugid, na sumusubaybay, at lagi pong talagang nagiging bahagi po ng ating pagpipista sa salita ng Panginoon. Naniniwala po ako na ito po ay kaluguran ng ating Panginoon Diyos. So ngayong gabing ito sa ating pong magiging pagsisimula, nais po muna natin na tayo po ay bumati sa ilan sa ating pong mga minamahal na kapatid at mga kaibigan. Uunahin ko na po, shout out po para sa ating mahal na kapatid sa Panginoon, at ang ating pong miyembro na nagse-celebrate ng kanila pong anniversary. So, exactly today, ito po ay 38th anniversary, wedding anniversary po ni Deacon Bong Bernales at ni Sister Arlene. Ano po? So, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon. I can say na sila po ay malapit na kaibigan po ng inyong lingkod at nakaka-partner sa gawain po. So, kaya happy 38th anniversary sa ating pong mahal na kaibigan, Deacon Bong Bernales, at syempre po sa kanyang napakaganda at butihing may bahay. Naway patuloy na pagpalain ng Panginoon ang inyong marriage at syempre po ang inyong pamilya. So, nice din po nating batiin and we praise the Lord. Naging matagumpay po yung kanya pong laban ngayon. Ano po? Physically, si Sister Pia, we praise the Lord sapagkat maganda po ang resulta at nakapag-accomplish na po doon sa treatment na ginawa po sa kanya. But of course, kailangan pong patuloy po natin siyang ipag-pray. So nais natin batiin si Preacher Daniel at si Sister Pia Agasang sa kanila pong anniversary. At kanina po sila Pastor Jairo, nakita ko, nagsa-celebrate din po sila. Ilan pa po yung nabasa ko kanina sa FB na nagse-celebrate po ng wedding anniversary. Happy anniversary po sa inyong lahat. So sa mga ngayon lang po nakapag-tune in, tayo po ay nag-adjust, naging flexible po tayo. So pagkat exactly 6:30 when we started, nung pasimula na po kami, talagang nag-zero po ang ating pong signal. Kaya right away, inisip po namin na gamitin po ang data ng inyong lingkod. And please, panalangin po natin na talagang ito po ay wag mahadlangan. Ano po? So, wag magkaroon ng problema sa ating pong data. So, happy anniversary sa lahat ng nagsa-celebrate. At gusto ko rin po na batiin ang mga birthday celebrants. Unahin na po natin ang isa sa ating pong kamanggagawa sa Victory Fundamental Baptist Church. Walang iba kundi si Brother Jesse Tamesis. Happy birthday, Brother Jesse Tamesis. And then, babatiin ko rin po ang aking pong mahal na pamangkin na ngayon po'y nagse-celebrate din ang kanyang birthday. Noon, ang tawag ko sa kanya, TikTok. Pero ngayon, hindi na po pwede. No? So, batiin natin si Sister Edita Rosare. Happy birthday. Sa mga hindi po nakakaalam, kapatid po yan ni Pastor Eric De Vega. So, happy birthday, Edita De Vega Rosare. Nice din po nating batiin. Ngayon pong gabing ito, si Maricris Comendador. Happy birthday, Maricris Comendador. At ang isa po sa aking magandang inaanak, happy birthday kay Mobs Natividad. Mabel, inaanak, happy birthday sa iyo. We would like to greet also Ron Biagtas. Happy birthday kay Ron Biagtas. Ganon din po kay si Naida Miguel at si Vicky Longgalong. So happy birthday. Isama na rin po natin si Flaviana Baluyot
at si JP Mendoza. Iyan po ang ating mga birthday celebrants. At si Noel Benaventura, happy birthday sa inyong lahat. So, yan po ang nasa listahan po natin ng mga birthday celebrants. And again, sa mga nag-wedding anniversary, happy anniversary po. At sa nagbe-birthday ngayon, happy birthday po. At bukas, birthday din po ng aking matalik na kaibigan at miyembro ng ating pong church. Walang iba kundi si Brother Jojo Cruz. Happy birthday, Brother Jojo. At dahil birthday mo, imbitado ka dito sa bahay. Okay? So, salamat. Sapagkat si Brother Jojo po ay isa sa aking kabalikat, masasabi nating malaking blessing po sa inyong lingkod. So, happy birthday sa lahat. Happy anniversary sa lahat. At ngayon po, dadako na po tayo sa panalangin. And please understand, medyo maging flexible tayo. Ang importante ngayon, makarinig po tayo ng salita ng Panginoon. So, nasira po yung aming pong setup, pero ipakikita po natin na ang Panginoon pa rin po ang siyang magtatagumpay ngayong gabing ito. Nais nga pala nating i-announce sa bawat isa, lalo na kung mabibitin po kayo ngayong gabi. Nako, pagkatapos po nito, pwede po kayong manood ng salita ng buhay. Ito po ay sa Blessed Hope Baptist Church. At ang tagapagsalita po ngayon ay ang isang subok na sa katapatan sa Panginoon na talagang mula noon hanggang ngayon, masasabi po natin na talagang dedicated and faithful servant of God. Ito ay ang aking mahal na ninong na diakono po ng Blessed Hope Baptist Church. Walang iba kundi si Deacon Rofeng De Vega. So please, kayo po ay amin pong inaanyayahan. Makinig po tayo ng salita ng buhay. Ito po yung kanilang sambang gabi. Sambang gabi. In fact, ang inyo pong lingkod ay magiging tagapagsalita sa December 24. At salamat sa Blessed Hope sa ministry na ito. Kaya sa mga hindi nakakaalam, paalala po, pwede po kayong manood, inaanyayahan po kayong manood sa salita ng buhay. Ito po ay sa channel ng Blessed Hope Baptist Church. At naniniwala po ako na magiging blessing. Binuo po nila yung salitang Christmas. At naniniwala akong malaking pagpapala po ito sa bawat isa. Sige po, ngayong sandaling ito, makinig na po tayo ng ating pong mensahe. Pero syempre po, kailangang magabayan po tayo sa ating pong pag-aaral ng ating pong Panginoon Diyos. Okay? So, sige po, let us go to the Lord in prayer. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po sa gabing ito ay nagpapasalamat sapagkat sa kabila po ng naging sitwasyon, meron pa rin pong solusyon upang kami po ay makapag-aral. Dakilang Diyos, hiling ko po na ikaw magpala sa lahat ng mga nagse-celebrate sa kanila pong kaarawan at maging ang mga kapatiran po namin nagse-celebrate ng kanila pong anibersaryo. Dakilang Diyos, kami po ay sadyang nagagala na sila po ay nabati po namin ngayong gabi. Salamat po sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na meron ka pa rin pong magandang purpose sa lahat ng mga nangyayari. Kaya, Panginoon, hiling ko po ang iyong gabay at nais ko po na alalahanin mo po ang lahat ng mga panalangin kahilingan po namin. Lahat po ng mga may karamdaman, patuloy po namin inilalapit sa iyo, higit lalo ang mga nagpapadala po ng kanilang prayer request. Sipuin mo po ang kanilang katawan lupa, pagalingin mo po sila, gamitin mo po ang mga doktor, maging ang mga gamot na tinetake po nila, Panginoon. And we pray, O Father, that you will provide for them. Thank you so much because we believe na meron kaming Diyos na dakilang manggagamot, meron kaming Diyos na pwedeng panghawakan, at ito po ay aming tunay na ikinagagalak, Panginoon. Nais din po namin ilapit sa iyo, Ama, ang lahat ho ng mga businesses, lalo na po ng bawat mga kapatiran. O Diyos, kilala mo po sila, pasaganahin mo po ang kanilang negosyo, pagpalain mo po ito, dakilang Diyos, at nawa ikaw po ang siyang patuloy maparangalan sa lahat ng mga pagpapala na pinagkakaloob mo sa kanilang mga negosyo, Panginoon. Nais ko rin pong ilapit sa iyo ang mga job seekers, at ang trabaho ng bawat mga miyembro. Hiling ko po ang iyong pag-iingat sa araw-araw na pagpasok,
sa anumang setup ng kanilang pagtatrabaho. May you continue to bless their work, O God. And please, sa mga nawalan po ng trabaho, tulungan mo po, Panginoon. At sa sitwasyon po namin ito, dakilang Diyos, hiling po namin na ikaw ang siyang magparana sa amin ng iyong patuloy na probisyon. Dakilang Diyos, hiling din po namin sa iyo na ikaw po ang siyang magpala po sa mga ministeryo po, lahat ng mga churches na ikaw ang pinaparangalan, ang salita mo po ang pinapangaral, ikaw po ang siyang patuloy na gumabay, O Diyos. Ang mga ministry sa iba't ibang bansa, maging dito po sa bansang Pilipinas. Ang mga kapatiran po na apektado ng pandemic, Panginoon, may you help them to recover, O God. Ang economy po ng aming bansa at ng lahat ng bansa na nasasakop po ng virus na ito, Lord, please continue to help them to recover, O God. Ito po, Panginoon Diyos, ay aming pinagkakatiwala na ngayong gabi, muli mo po kaming pagpapalain sa pamagitan po ng pag-aaral namin ng iyong banal na salita. Thank you so much, O God. And again, empower me and bless me, O Lord, and even the people. Lahat ng nakikinig ngayon, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin ang Panginoon. Umaasa po ako sa inyong understanding sa ating pong naging sitwasyon po ngayong gabing ito at konting adjustment po, adjustment po mga kapatid, adjustment po sa ating pong gawain ngayong gabing ito. So, ang ating pong tatalakayin, by the way, bago po ako mangaral, bigyan ko na kayo ng idea na baka practice na po ito sapagkat starting sa Thursday po, sa darating po na Thursday, ang magiging setup ko, magiging sa data lang po ako. Mga hawakan sapagkat si Sister Ara po na siyang pangunahin na na-train ni Preacher Jed ay kinakailangan po na makasama naman ang kanilang pamilya. So kaya sa Webes po, puro data po muna ang gagamitin natin. Naka-cellphone lang po ang inyong lingkod at umaasa po ako na mapagpapala pa rin po tayo ng Panginoon kahit sa ganitong setup po natin. Sandali lang po yon. Ang balik po yata ni Sister Ara, mga 2 years lang po yata siya na mag-stay po sa kanila. Okay, so sige po, Deuteronomy chapter 8. Very interesting po ang ating topic and this is about God's economy. Ang title po natin, No Bankruptcy in God's Economy. No Bankruptcy in God's Economy. Deuteronomy chapter 8. And please, kung may mga Bible kayo, pwede nyo pong buksan at sundan nyo lang po silently ang aking pong magiging pagbasa. At sikapin po natin ito po ay ating maunawaan. Okay? Deuteronomy chapter 8. Ito po ay masasabi nating aral ng Panginoon sa kanyang bayan na siya po'y wag limutin at lagi pong alalahanin. Verse number 1, All the commandments which I command you this day shall ye observe to do, that ye may live and multiply, and go in and possess the land which the Lord sware unto your fathers. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee, and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments or no. And he humbled thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knewest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord that man live. Thy raiment waxed not old upon thee, neither did thy foot swell these 40 years. Thou shalt also consider in thine heart that as a man chasteneth his son, so the Lord thy God chasteneth thee. Therefore thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, to walk in his ways, and to fear him. For the Lord thy God bringeth thee into a good land, a land of brooks of water, of fountains and depths that spring out of valleys and hills, a land of wheat, and barley, and vines, and fig trees, and pomegranates, a land of oil, olive, and honey, a land wherein thou shalt eat bread without scarceness, thou shalt not lack anything in it, a land whose stones are iron, and out of whose hills thou mayest dig brass.
When thou hast eaten and art full, when thou hast blessed the Lord thy God for the good land which he hath given thee, beware that thou forget not the Lord thy God, in not keeping his commandments, and his judgments, and his statutes, which I command thee this day. Lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses and dwelt therein, and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage, who led thee through that great and terrible wilderness, wherein were fiery serpents and scorpions and drought, where there was no water, who brought thee forth water out of the rock of flint, who fed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that he might humble thee, and that he might prove thee to do thee good at thy latter end. And thou say in thine heart, my power and the might of mine hand hath gotten me this wealth. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant which he sware unto thy fathers, as it is this day. And it shall be, if thou do all that of the forget, if thou do at all forget the Lord thy God, and walk after other gods, and serve them, and worship them, I testify against you this day, that ye shall surely perish. As the nations which the Lord destroyeth before your face, so shall ye perish, because ye would not be obedient unto the voice of the Lord your God. Again, pagpalain po ng Diyos ang pagbasa ng kanyang banal na salita. Ngayong gabi ito, alam ko po nasasang-ayon kayo sa akin na ang krisis po ay pangkalahatan. Almost, pangkalahatan. Napakalaki po ng nasakop ng krisis na ito, na kung saan talagang ang epekto damang-dama po sa buong mundo. Masasabi po natin na dahil sa sitwasyong ito, halos ang maraming bansa ay apektado economically speaking. Ang bansa po natin, maging ang Amerika, Europa at ang marami pang bansa, I can say na sa usaping pang-ekonomiya, ang lahat po ay apektado. Yan po ang katotohanan patungkol sa economy ng tao. Na tayo po, mga minamahal, ay po pwedeng makaranas ng pagbagsak ng ating pong ekonomiya. Sa madaling salita po, gaano karaming negosyo ang naapektuhan ng pandemic na ito? Gaano po karaming mga establishments ang masasabi po natin na talagang dahil sa mga pangyayari, sila po ay very much affected to the point na nagsara, bumagsak ang negosyo, apektado ang mga trabaho. Mga minamahal, isang bagay na gusto kong gamitin ngayong gabi upang tayo po'y ma-encourage ay ang katotohanan sa usapan at konteksto ng Kristyanismo. Marami po sa atin, I believe, na-agree po sa akin that in spite of this pandemic, makikita natin na ang Diyos ang patuloy na nag-sustain sa atin. Ngayon po ay ilang araw na lang, magtatapos na po ang 2020. Sa katotohanan po, parang kailan lang, nung pong pumasok po ang 2020, tayo pong lahat ay may kani-kaniyang plano, pero heto po, halos nabuo po ang 2020 na wala po tayong nagawa kung ang pag-uusapan yung ating pong mga pangsariling plano. Paalala po na wala sa kamay natin, hindi sa kamay natin nakasalalay ang ating buhay, maging ang ating pong masasabi po nating ikabubuhay. So, ngayon po, ang aking gustong sentruhan ay ang usapan po sa pananaw ng Kristiyano. What I mean to say, because of what we experience, at nararanasan patuloy sa sitwasyong ito na ating kinalalagyan, makikita niyo po na may Diyos tayo na hindi po tayo pinabayaan. And it is good for us to learn tonight, through this message, na sa usapan pong bankruptcy, hindi po ito applicable sa Diyos. Particularly in the economy of God.
Kanina po habang nagkukwentuhan po kami ni Deacon Bong Bernales, kasi very close po kami at meron kaming mga sharing time, actually doon lumabas ito pong message na ito. Sapagkat nabigyang pansin po namin ang patungkol sa ekonomiya ng Panginoon. At doon na po nag-conceive yung idea na napakagandang makita natin na ang kaibahan sa usapang pang sa Diyos. Ang Diyos po natin ay hindi sakop ng masasabi po nating economy ng tao, hindi siya subject sa economy ng tao. Ang Diyos po ay may sariling economy at napakaganda na ako at ikaw ay mapa sa loob ng masasabi po nating poder ng Panginoon sapagkat kung ang pag-uusapan natin God's economy, never na ang economy ng Diyos ay darating sa bankruptcy. Hindi po kailanman ang Diyos mauubusan. Hindi man kailan pa man ang Diyos kukulangin. So kaya ang naging title po ng ating pong message ngayong gabing ito, No Bankruptcy in God's Economy. Ang binasa po natin mga kapatid ay mensahe aral na nagpapaalala sa bayan ng Diyos na wag mangyari na sila'y makalimot sa lahat ng kung ano po ang ini-enjoy nila sa kanilang buhay. Ano yung naranasan po nila? What they experience. Ano po? They have experience in their lives because of the goodness of God. Ang sinasabi po ng Panginoon, anumang naranasan nyo, anumang na-enjoy ninyo, mga kapatid, ang paalala ng Diyos na ito ay dapat maging paalala rin sa atin na mag-ingat tayo na baka makalimot tayo sa Diyos. Alam niyo po mga minamahal, anumang meron ng tao, laging may hangganan yan. Anumang pong yaman ng tao, laging may limitasyon po yan. Pero mga minamahal, gusto kong sabihin sa inyo na sa anumang estado ng buhay natin, pag tayo po'y nasa poder ng Diyos, kumbaga sa idea po, nung sinabi po ng psalmist, The Lord is my shepherd, I shall not want. Actually po, isa yan sa talatang inisip ko sa concept na ito, na ang Diyos po natin, never na mababankrupt, ano po, sa usapang pang-ekonomiya, mga kapatid. Hindi po natin masasagad ang Diyos sa Kanya pong kayamanan. Kaya anuman po ang ating kalagayan, maganda po na maintindihan po natin na sa Diyos walang kakulangan. Ang simpleng ibig sabihin ng psalmist, The Lord is my shepherd, I shall not want. Pagka ang Panginoon, ang iyong pastor, lahat ng kailangan mo ay nasa sa ating pong mabuting pastor. So kaya dito po mga kapatid, it is good to be reminded. Dito po sa message na ipinarating po ng Deuteronomy chapter 8, sabi ng Panginoon, nakita niyo naman ang lahat ng ginawa ko sa inyo. Kung paanong sa inyong naging pagkagutom, pinakain ko kayo ng mana sa ilang, kung paanong ako ay nag-provide para sa inyo, kung paano ko kayo iningatan, kung paano ko kayo dinala sa lupain, kung paano ko kayo pinagtayo ng mga bahay. Yan po, mga magagandang paalala po sa atin yan. Diba? Kasi ang eksaktong nire-rebuke ng Panginoon, dito po sa tagpong ito mga kapatid, yung pong mga kaisipan na nagsasabi na parang sila po sa kanilang kakayahan, ang naging dahilan kung bakit mayroon po sila ng mga bagay na tinatangkilik nila. Diba? Ito po ay agap ng Panginoon sa kanila na baka mamaya dumating kayo sa punto ng inyong buhay na mag-isip kayo na kayo ang dahilan kung bakit kayo ay mayroong kasaganaan. Siguro po, simulan ko muli sa verse number 11 para ma-refresh po sa mind natin, ito pong nais ko pong bigyan ng emphasis sa ating pong message. Ang sabi po ng verse number 10, When thou hast eaten and art full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which he hath given thee. Beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping his commandments and his judgments and his statutes which I commanded this day. Lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses, and dwelt therein, and when thy herds and thy flocks multiplied, thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied, then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage, who led thee through that great and terrible wilderness, wherein were fiery serpents and scorpions and drought, where there was no water, who brought the forth water out of the rock of flint,
who fed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew not, that he might humble thee, and that he might prove thee to do thee good and at thy latter end. Verse number 17. Medyo bantayan natin sarili natin. Medyo tingnan po natin, i-evaluate po natin. Verse 17. And thou shalt say, and thou say in thine heart, my power, okay, and the might of mine hand hath gotten me this wealth. This is a very dangerous thing sa buhay po ng isang tao. Pag nag-isip na siya, na kaya po siya ay may kasaganaan dahil sa kanyang sarili, dahil sa kanyang lakas, dahil sa kanyang galing. Sana po mapaalalahanan po tayo ngayong gabi. Ito po ang sabi ng verse number 18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant, which He sware unto thy fathers, as it is this day. Alam nyo, pag pinag-aralan po natin ang bayan ng Diyos, mga kapatid, makikilala nyo kung gaano katindi ang Diyos na siyang ating pong marapat na panghawakan po sa buhay na ito. Mula po nung sila'y ilabas, sa pagkaalipin po sa Egypt, makikita nyo kung paano pong ang Diyos nag-provide para po sa kanila. Makikita nyo po kung paano ang Diyos po ay nagbantay sa kanila, mga kapatid. At dito nga po sa ating chapter, very clear ang mga sinabi po ng Panginoon to remind them and at the same time to rebuke them. Amen? So sana ngayong gabi, maging bukas na bukas ang isip at puso po natin sa ituturo ng Diyos sa atin. By the way, sa usapan po ng ating mensahe ngayon, no bankruptcy in God's economy, maganda pong mapaalalahanan po tayo ng mga katotohanan tungkol sa Diyos. Number 1, that our God is real. Ang Diyos po natin ay tunay. Okay? Siya po'y buhay na Diyos, siya po ay tunay na Diyos. Sa magiging mensahe po natin, gusto ko pong mapaalalahanan po ang bawat isa that our God is rich. Hindi lang po siya tunay, siya po ay Diyos na mayaman. Siya po ay Diyos na pinanggalingan at pinanggagalingan ng kayamanan. At siya rin po ang nagbibigay kapangyarihan upang tayo po ay mapagpala sa buhay na ito. Sinasabi ko po sa inyo mga minamahal, our God is real, our God is rich, and our God is reliable. Ang Diyos po natin ay tunay, ang Diyos po natin ay mayaman, ang Diyos po natin ay mapangahawakan. Hindi po tayo bibiguin ng Panginoon. Pwede tayong sumandal sa Kanya. Ito po ang isang paalala. Kahit gaano kasagana ang negosyo mo ngayon, hindi negosyo ang dapat maging sandalan mo. Gaano karami pong malalaking negosyo ang apektado na po ngayon. Gaano po katitindi na mga tao po, ang masasabi po natin sa pangyayaring ito, medyo nayanig po sila. So ang negosyo, hindi po reliable. Ang trabaho mo, hindi po reliable. Ang anuman tinatangkilik mo, hindi reliable. Only God is reliable. Amen? Kaya kahit anong hirap naman ang buhay natin dito sa mundo, pag sa Diyos ka nakasandal, matibay ka, kapatid. Ang katatagan po natin ay ang Diyos na ating pong masasandalan because our God is ever reliable. So, our God is real, our God is rich, our God is reliable. Pero sa huling bagay po na babanggitin ko sa inyo, gusto ko pong ito ay maging paalala rin sa lahat sa atin. Yes, our God is real. He is rich and He is reliable, ever reliable. But it is also good na tayo po ay maturuan at mapaalalahanan that our God is reasonable and righteous. Reasonable and righteous. Mga kapatid, katulad ng ating pong titulo ngayon, no bankruptcy in God's economy. Kung ang Diyos ang pag-uusapan, walang panahon ng pagbangkarote, walang panahon ng pagkalugi, walang panahon ng pagkukulang, walang panahon na siya'y kakapusin. Ito po ay dahil na rin sa in-establish ko po sa inyo sa ating introduction. Again, He is real, He is rich, He is reliable, but He is reasonable and righteous.
Ang ibig sabihin po, kahit mayaman po siya, kahit masagana siya, ay hindi po basta bigay lang ng bigay ang Panginoon. Kaya nga, maganda po na tayo'y matuto ngayong gabing ito sa ating pong mensahe. No bankruptcy in God's economy. So, para po mangyari na ma-enjoy po natin ang economy ng Panginoon, isa o ilang mga simpleng paalala po ang gusto ko pong sabihin sa inyo, batay na rin sa salita ng Diyos. Okay? Una po, to enjoy the economy of God, mga kapatid. For us to enjoy the economy of God, una po, prioritize Him. Okay? We should prioritize Him. Opo, mayaman ang Diyos. Opo, masagana ang Diyos. Opo, hindi kukulangin ang Panginoon. Pero sa Biblia po, kung gusto natin na ma-enjoy ang kasaganaan ng Panginoon, if we want to enjoy the economy of God, tinuruan po tayo ng Panginoon na siya po ay ating gawing prioridad sa ating buhay. Amen? Make God our priority sa buhay po natin. So, yun ang una. Prioritize Him. Simpleng talata po. Paalala po ito sa ating lahat. Sa Matthew chapter 6, alam natin ang tagpo. Ito po ay ang patungkol sa pagsaway na ginawa ng Panginoon sa naging pagkabalisa at pag-aalala ng kanyang mga disipulo. Kaya nga, ngayong gabi, lalo na po sa katotohanan na tayo po'y dumaranas ng pandemic ngayon, it is but natural para sa atin bilang tao po na mag-worry. Paano na tayo? Naapektuhan ang trabaho natin. Medyo bumagsak ang negosyo natin. Paano na tayo? Di ba? Makakatawid pa ba tayo? Makapagpapatuloy pa ba tayo? So, yun po ang ating sentruhan. Yung pong kung ano ang sitwasyon natin ngayon. Ang maganda pong sentruhan natin, kung tayo po ba ay nagkakaroon ng tamang prioridad sa buhay po natin. Ang sabi po ng Panginoon, when He rebuked His disciples. Okay? So, kayong mga maliliit ang pananampalataya. Bakit pinuproblema nyo kakainin ninyo? Bakit pinoproblema nyo yung daramitin ninyo? At kung ano ang iinumin ninyo? Sabi nga ng Panginoon, di ba? Masdan nyo ang mga liryo sa parang. Ang ibon sa impapawid. Mga hindi sila nagtatrabaho, pero pinakakain sila ng Panginoon. Okay? Ang liryo sa parang, dinaramta ng Panginoon. So gusto ko lang makita nyo po rito, yung pong matinding rebuke ng Panginoon, na pwede rin pong i-apply po natin sa atin. If we are worrying sa buhay po natin ngayon, sinasabi ko po sa inyo that the best solution for us to overcome that worry is to prioritize God. To learn to prioritize God sa ating pong mga buhay. Ang sabi ng Panginoon, huwag nga kayong mabalisa kung ano ang inyong daramtin, kung ano ang inyong iinumin, kung ano ang inyong kakanin. Dapat maintindihan nyo na kung ang ibon sa himpapawid, pinakakain ng Panginoon. Kung yung liryo sa parang na pagkailang panahon, susunugin sa damo, diba? Susunugin po yan. Dinaramta ng Panginoon. Ang sabi niya, tayo pa kaya? Kayo pa kaya? Sabi niya, O ye of little faith. At dito po mga kapatid, tinuro po ng Panginoon ang susi for us to enjoy the provision of God sa buhay po natin, para ma-enjoy po natin yung economy ng Panginoon, kung paano pong ang Diyos nagpapala, kung paano pong ang Diyos nagsusustain, kung paano pong ang Diyos nagsusupply, kung paano pong ang Diyos nagsisecure. For us to enjoy that, we should learn to prioritize Him. Amen? This is about faithfulness to God. Ito po ay ang patungkol sa katapatan po natin sa Diyos. Mga kapatid, ang sabi po ng verse number 33 and 34 ng Matthew chapter 6, ano po ang sinabi mismo ng ating Panginoon sa kanila? Hindi dapat inaalala ang lahat ng yan. Hindi dapat ikinababalisa ang lahat ng yan. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sinasabi ko po sa inyo, if we will learn how to prioritize God in our lives, sinasabi ko po na ang Diyos mismo ang nangako
na ibibigay niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya ang paalala niya sa verse number 34, therefore take no thought for tomorrow, for tomorrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the days is the evil thereof. So makikita niyo po mga kapatid, na dito po, magandang ako at ikaw ay mapaalalahanan, wala namang naitutulong yung pagkabalisa mo eh. Ang problema mo nga, nasa ngayon ka pa lang, apektado ka na sa darating na bukas. Hindi ba lugi po yan? Hindi ba kalugihan po sa atin yan? Na nasa ngayon tayo, ang takbo ng isip natin, paano tayo bukas? Ano na mangyayari sa atin pagdating ng panahon? Ano na kaya ang kalalabasan o kahihinatnan ng ating magiging buhay sa mundong ito? Dahil nasa ganito tayong sitwasyon. Tandaan nyo po, mas tingnan nyo lagi ang Panginoon kaysa sa anumang sitwasyon. Amen? Always consider our God, mga kapatid. So, prioritize Him. This is about our faithfulness to God. Second, una po, prioritize Him. Number 2, prove Him. Prove Him. Subukin po natin ang Panginoon. Ito po siguro ang isa sa magandang halimbawa, yung eksaktong sinabi ng Panginoon through Prophet Malakay sa kanyang bayan. Maganda po makuha natin yung context ng Malakay chapter 3. Sige po, pagbuksan nyo po ang inyong mga Bible. Please, buksan nyo po ang Biblia nyo po sa Malakay chapter 3 and verse number 8. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. And ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and in offering. So dito po, may problema na sa priority. May problema na po. Dapat kasi kapag tayo po ayon sa turo ng Diyos sa kanyang bayan, kapag tayo po ay may tinatangkilik, ang kalooban ng Panginoon, unahin po natin siya. Okay? In fact, ang sabi nga po sa Proverbs, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. Hindi nyo ba napapansin? Kahit di nyo ibinibigay, hindi nyo ibinibigay yung para sa Diyos. Bakit? Thinking na dagdag din to sa mga panggastos natin, di ba? Sa mga kakapusan natin, pero hindi nyo ba napapansin? Kahit na hindi nyo ibinibigay yung para sa Diyos, kulang at kulang pa rin, hindi pa rin naman nakakasapat eh. So yun po ang naging problema ng bayan ng Panginoon. Na imbis na dinadala yung kanilang mga tithes and offering, ang sabi nga po ng Panginoon sa kanila, ninanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayon ba'y ninanakaw nyo ako? Di ba? Ninanakawan nyo ako. At inyong sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sinagot sila ng Panginoon, in tithes and in offering. Sa verse number 9 ng Malakay chapter 3 and Malakay chapter 3, verse number 9, ang sabi po niya, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. So, ibig sabihin po mga kapatid, mga minamahal, kahit mayaman ng Diyos, hindi obligado ang Diyos na pagpalain ka niya. Hindi obligado ang Diyos na ibigay niya ang pangangailangan mo. Gusto kong maging maliwanag po sa inyo yan. So, meron pong panuntunan ng Panginoon para tayo po ay kanyang i-bless. Diba? Yes, mayaman po siya. Hindi po bumabagsak ang ekonomiya ng Panginoon, ang economy ng Panginoon. Pero tatandaan niyo po ito na meron po tayong dapat mabigyang pansin, and in fact, in our text, ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo na hindi niyo sundin ang aking mga kautusan. Mag-ingat kayo na ako ay inyong kalimutan. Di po ba? So, napakaganda po na ating pong matutunan ang sabi po again ng Malakay chapter 3, verse number 8. Will a man rob God? Yet ye have robbed me. And you say, wherein have we robbed thee? In tithes and in offering. In verse number 9, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Ano ngayon ang solusyon? Verse number 10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. Pakinggan niyo po ho. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing that shall not have room enough to receive it. So makikita niyo po mga kapatid that the challenge of God sa kanyang tao po, subukin ninyo ako. Kasi kadalasan po, nasusubukan tayo. Diba?
Kasi iniisip natin, ito na nga lang eh. Kung ibibigay pa natin at babawasan pa natin, baka lalo tayong kapusin. Wherein, in our experiences, kung magiging honest tayo, kahit hindi nyo naman ibigay kung ano yung para sa Diyos, ganun pa rin naman. Hindi nyo na binigay, kulang pa rin. Hindi nyo na nga binigay, nangailangan pa rin po tayo. Why not exercise our faith in God? So kanina po, sa unang puntos natin, for us to enjoy the economy of God, prioritize Him. And our focus is about our faithfulness. Diba? Faithfulness to God. Dito po sa ikalawa, prove Him. Subukin natin siya. Ang sentro naman po natin dito, mga minamahal, our faith in God. Yung pananampalataya naman natin sa Diyos. Kaya sabi niya, okay, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, said the Lord of hosts. Subukin ninyo ako. Ayan po. Alam nyo, diyan ko po napatunayan ng Panginoon sa buhay po ng inyong lingkod. Kung babalikan ko po yung time, palibasa kami po, bata pa lang sa pananampalataya, sinanay na po kami. At dito po ako masasabi nating pinahanga po ni Ma'am Maris ninyo. Kasi estudyante pa lang po yan. In fact, self-supporting po yan. Nananahi po ng mga baby dress po yan, kila Ninang Sally, para nang sa ganon, kumita po. At doon sa kinikita nila, palibasa, bata pa lang, naturuan na sa salita ng Diyos. Alam niyo po, hindi lang po yan nagtatights. May faith promise pa po yan. Sa kinikita po nila sa pananahi ng baby dress, nagbibigay na po siya ng kanyang tithes, ng kanyang offering. Alam niyo, may faith promise pa po, involved pa po yan. Sinasabi ko po ito, nung batang-bata pa po siya noon. Kumbaga sa level po, elementary level pa lang. Pero ganun na po ang practice. Nagtatrabaho na po siya. Nananahi na po siya ng mga baby dress. And then, nung pong nag-aral naman po siya ng college, rin po yan, nagsikap din po yan. Nag-part-time job po yan para makatapos sa pag-aaral. Pero yun po ang natutunan niya sa buhay po niya na kung ano yung para sa Diyos, ito ay marapat na ibigay. Kaya kami po noon, nung kami po maging mag-asawa, at alam po, ito rin ang susi. Alam niyo po, bukod sa sinusupport po ng church sa mission, kami pong mag-asawa, and please don't get me wrong, this is actually a testimony because I can say that in our lives, talagang subok na subok po namin ng Panginoon. Alam niyo po ba, noon po, mga bagong-bago pa lang po ako sa pagpapastor noon, nung asawa ko po siya, at mapapatunayan po ito ng ilan sa mga kaibigan po nating pastor, sa mga missionaries, na bukod po sa sinusupport ng church, nagsusupport din po kami, mga 11 missionaries po yan, na sinusupport namin. Lalo na nung nasuportahan na po ako ng church, nasanay naman po ako nawala dahil yung training nga po namin, 20 pesos a week ang amin pong allowance, mga kapatid. Kasama na po rito yung everyday po namin, transportation, yung pong mga ginagawa po namin para sa mga bata. Pero alam nyo po, nasubok namin ng Panginoon. Talagang pinapagtibay po ang aming pananampalataya. And I can say, especially sa pagkakataong ito, ikinararangal ko pong sabihin sa inyo na kami po, hindi man mayaman, inangat po ng Diyos ang buhay namin. At hanggang ngayon po, ini-enjoy namin sapagkat di pa rin naman po kami tumitigil. Doon po sa lagi, sinusubok namin ng Panginoon. Yung mga members natin, hindi ba napaka-generous nyo po sa pastor? Napaka-thoughtful nyo po. Lagi na lang, pag may okasyon ng inyong pastor, bagamat sa akin po, cycle lang po yan, umiikot lang po yan, mga kapatid. Pero ang akin pong gustong i-point out sa inyo, basta kayo po, ako ay natuto ng manampalataya, magtiwala sa Diyos, mga kapatid, hindi tayo kakapusin sapagkat ang economy ng Diyos, hindi po papagkukulangin. Akala lang natin ang pagbibigay ay kawalan. Mali. Ang pagbibigay ay hindi po kabawasan. Ang pagbibigay ay hindi po kawalan. Sa kontekstong Kristyanismo, mga kapatid, ang pagbibigay ayon sa disenyo ng Diyos ay susi upang magkaroon siya ng lalong dahilan para i-bless po niya tayo. Kaya ang sabi po ng Biblia, give and it shall be given you, good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that you shall meet withal, it shall be measured to you again. Ako po ay nagpapatotoo po sa inyo.
na talagang kapag ka po sinubok natin ang Panginoon, mga kapatid, mapapatunayan ng Diyos ang kanyang pagiging mapagpala at mapagbiyayang Panginoon. Amen? Yung bang iniisip mo na paano to pag binigay ko, may kailangan din kami. Basta yan ay para sa Diyos, huwag kang matempt, at hayaan mo na sa pagkakataong yon i-exercise mo yung faith mo sa Diyos at magugulat ka, mamamangha ka kung papaano na ang Diyos ay talagang magpapala sa iyo. Subok na subok po namin ang Panginoon. Kaya nga sabi ko sa ilang mga nakakakita, gusto kong sabihin sa inyo, wala akong masabi sa klase ng Diyos meron po tayo. Sapagkat di naman po kami nangarap ng napakasaganang buhay, yung makakaraos lamang po. Pero palibasa po, nasubok namin ang Panginoon. In fact, ito po yung lagi kong sinasabi, you cannot outgive God. Kahit gaano ka kapaka-generous, hindi mo pwedeng lagpasan ng Panginoon. Mga kapatid, kaya kayo ngayon makapagpapatunay. Nasa pandemic tayo ngayon. Pero ang dami kong naririnig na patotoo ng mga mananampalataya na kahit nasa pandemic tayo mga kapatid, parang hindi natin basta nararamdaman ang krisis sapagkat ang Diyos sa kanyang ekonomiya ang siyang patuloy at patuloy na nagpo-provide ng ating pangangailangan. Alam na alam po ng mga gumanap, alam ng mga nag-apply ng katotohanan ito. Ang sinasabi ko sa church, akala natin minsan, pagka challenge po ang mga members to give, lalo na nitong nakaraan, na talagang ang mga members, sinasabi ko sa inyo, more than 70 pastors, pinagpala po sila ng Panginoon. Yung makita pa lang natin na ang sasaya ng mga pastor, blessing na sa atin yun eh. Lalo na po yung ibinalik ng Panginoon na siksik, liglig at umaapaw. Amen? So mga kapatid, alam nyo ba, na kahit hindi tayo gumawa ng mga hakbang na yon, ganun pa rin naman ang sitwasyon natin sa buhay. But because we practice that godly practice na binless natin ang mga Elijah ng Panginoon, tayo po ay pinagpala ng Diyos. Tayo po ay sinustain ng Panginoon. Kaya nga sabi ko po, mga kapatid, ang inyo pong lingkod, ang isa sa makapagpapatotoo na talagang pag sinubok mo ang Panginoon, ako po'y na-overwhelm sa kung ano po ang balik ng Panginoon sa amin. Na-overwhelm po ako na kung saan, hindi lamang po kami, marami pa rin po kaming natutulungan because God is always blessing us sa buhay po namin. And marami rin po ang makapagpapatunay. Hindi ko po sinasabi ito upang magyabang. Sinasabi ko po sa inyo ito upang i-challenge po ang bawat isa sa atin, mga kapatid, mga minamahal, if you really want to enjoy the economy of God, because in our message, sinasabi ko po sa inyo, there is no bankruptcy in God's economy. Ano man ang sitwasyon sa buhay, nasa kagutuman po tayo, God is still able to supply all our needs. God is more than able to sustain us upang tayo po ay kanyang bigyan ng survival. Kaya mga kapatid, ang key, number 1, prioritize Him. This is about our faithfulness to God. Number 2, prove Him. Subukin mo siya. And this is about our faith in God. Ito po ay may kinalaman sa pananampalataya po natin sa Panginoon. Sinubok mo na ba siya? O laging ikaw ang nasusubukan niya? Yung bang ang laging takbo ng isip mo by sight, by sight. Siyempre, meron ako. E di pag binigay ko to, e di wala na ako. O, yun po yung by sight. Samantalang pagka by faith, pag binigay ko to, ang sabi ng Diyos, pagpapalain niya ako, give, and it shall be given you, good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give into your bosom. Remember my message? Pag pinag-usapan ng yaman ng Diyos, lalo na ang kanyang pagpapala, hindi ba? Meron po tayong mga natutunan mga kapatid na ang biyaya ng Diyos, ang blessing ng Diyos, can satisfy us, will suffice us, will sustain us. Hindi po ba? Ang dami po, will secure us. Yan po ang pagpapala ng Panginoon. Ang problema lang, sinubok mo na ba? Di ba? Why not challenge your faith tonight? Di ba? So ito po ang susi. Prioritize Him, prove Him, and please Him. Amen? Please Him.
Kung ang ating pong sinentruhan sa prioritize Him, mga minamahal, kung ang sinentruhan po natin, our faithfulness to God, doon naman po sa prove Him, our faith in God, dito naman po mga kapatid, sa please Him, ito po yung pong patungkol naman sa pagsunod natin sa Diyos. Diba? Let us follow God. Be faithful to God, have faith in God, and follow God. Sundin po natin ang Panginoon. Sapagkat ang pagsunod, ang susi ng kanyang pagpapala. Deuteronomy 11:26 at sa verse number 27, Behold, I have set before you this day a blessing and a curse. A blessing if you obey the commandment of the Lord your God, which commanded thee this day. And a curse if you will not obey. Diba? So, pagsunod po ang kinakailangan. So, nilinaw ko sa inyo na ang Diyos natin real, na ang Diyos natin rich, ang Diyos natin reliable. Pero sa huling puntos natin doon, ipinoint out ko po sa inyo, yes, He is real, rich, and reliable, but don't you ever forget that our God also is reasonable and righteous. Hindi po pwedeng basta i-bless ka niya, prioritize Him. Hindi basta i-bless ka niya, prove Him. Hindi basta i-bless ka niya, please Him. Sa Biblia po, lahat ng mga record na kung saan pinlist nila ang Panginoon, sila po ay pinagpala ng Diyos. Sa aklat po ng Hagay, pinaalala po yan. Sa sulat po kay Prophet Malakay, dinil yung problema at ang punto po, kailangan malugod ang Diyos. Mga kapatid, ito po ay sa usaping katapatan sa Diyos, pagtitiwala sa Diyos, at pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, kahit gaano karami ang tinatangkilik natin sa buhay na ito, hindi po yan mapangahawakan sapagkat ang tao po'y subject sa bankruptcy. Our economy, bilang mga tao, subject sa bankruptcy. Pero pag Diyos ang pinag-usapan, no bankruptcy in God's economy. I hope and I pray na ngayong gabi, tayo po'y muling napagpala sa ating pong pinag-aralan na salita ng Panginoon. Beware lest you forget the Lord your God. So please, prioritize Him, prove Him, and please Him. Amen? Sapagkat lahat ng tinalakay natin, susi, upang ma-enjoy natin ang hindi nauubos na pagpapala at kayamanan ng ating Panginoon Diyos. Muli po mga minamahal, ang aking pong concern ay magabayan po ang bawat isa sa pamagitan ng salita ng Diyos at patunayan niyo po, prove Him, na kahit po nasa pandemic tayo, subukin niyo po ang Diyos. And then, pag ginawa niyo po yan, isa na kayo sa magpapatotoo na ang Diyos natin ay sadyang mayamang Diyos na handang magpala sa anumang sitwasyon ng buhay, basta tayo po'y magtatapat, tayo po'y mananampalataya, at tayo po ay magsisisunod sa Kanya. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, purihin ka sa iyong salita. Purihin ka sapagkat kinaya po ng data na ako po ay patuloy na makapagbahagi sa mga uhaw at gutom sa katotohanan. Dakilang Diyos, nawa napagpala po kami ngayong gabi. Nawa ang bawat isa po ay makinabang spiritually sa aplikasyon po sa message na ito. Thank you for this very important reminder, O God. And Lord, please, kami po'y maging patotoo na ang Diyos namin ay Diyos na mapagpala, Diyos na mapagbiyaya. Salamat sa tunay at buhay na Diyos na aming pinaglilingkuran. Salamat po sa iyo pong napaka-matuwid na pamamaraan upang kami po'y pagpalain. Nawa dakilang Diyos, kami po'y nakilos sa mensaheng ito. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa aming Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Mga kapatid, ini-encourage ko po kayo. Meron pong salita ng buhay ngayon sa Blessed Hope Baptist Church. Alam kong mabe-bless po kayo sa kanilang sambang gabi. Muli po, ito ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na nagsasabi po na ang Diyos ang ating unahin
upang tayo po ay kanyang pagpalain. God bless po.